Ulat Bayan sa Lambak, Cagayan. Tampok ang managawa ng inyong pamahalaan. Ulat Bayan sa Lambak, Cagayan. Madalas nating naririnig ang kasabihang magtanim ay di biro. Kasabihang tunay na ramdam ng bawat magsasaka. Subalit gaano man kahirap ang pagsasaka, ay hindi ito pwedeng mawala dahil sa kanila nagmumula ang pagkain sa bawat hapagkainan. Sa Lambak, Cagayan, pagsasaka pa rin ang pangunahing ikinabubuhay ng mga mamamayan. Pangunahin sa mga itinatanim dito ay palay at mais. Ayon sa kagawaran ng pagsasaka sa Region 2, nangunguna pa rin ang Cagayan Valley sa produksyon ng mais sa buong bansa at pumapangalawa naman sa Central Luzon sa produksyon ng palay. Ayon kay Regional Technical Director Roberto Busanya, 25% ng kabuoang produksyon ng mais sa bansa ay nagmumula sa Region 2. Pinakamarami pa ring naitanim at naani ngayong cropping season ay mga yellow corn. Aniya, mayroon pa rin namang nagtatanim ng puting mais subalit konti na lamang ang mga ito. Mabili kasi ang yellow corn dahil ginagawa itong pangkomersyal. Ibinebenta sa mga paggawaan ng animal feeds kaya ito ang patok sa mga magsasaka. Sa palay naman umano ay may surplus o sobra-sobra pa sa pangangailangan ng Region 2 ang produksyon. Kaya naman ang karamihan sa mga naaani ay dinadala sa Maynila bilang bigas at sa Region 3 para ipagiling at saka naman dinadala sa iba pang mga rehiyon na nagkukulang ng supply ng bigas. We have the sufficient supply ng bigas dito sa ating region, but we can still provide a power surplus to other regions, most especially Metro Manila. Ayon kay Dr. Busanya, kung susumahin, maliit na porsyento lamang ng mga naaaning palay ang para sa consumption ng mga mamamayan sa rehiyon. Kaya malaking tulong aniya ang mga magsasaka ng Lambak, Cagayan sa pagpapanatili ng food security agenda ng pamalaan. Sa pamamagitan kasi aniya ng mga produksyon ng mga magsasaka ay nababawasan ang bilang ng mga inaangkat na mga bigas mula sa ibang bansa. At patuloy na nag-a-assess tayo ng mga kooperatiba na capable to run a facility na yun nga, rice processing center. In fact, ang pinagagalingan ng pondo ay hindi lamang sa regular program ng rice. Even the fund coming from the RCEP, the Rice Competitiveness Enhancement Fund, being implemented by the PhilMet. Meron din silang meron silang tulong din. Gaya ng sa drying and milling. So, sa regular program, we provide warehouses. Sa kanila naman, they will provide post-harvest facilities like yung dryer and ice mill. Kasabay din ang pagharap ng mga magsasaka sa hamon ng panahon, ay patuloy din ang pagbibigay ng DA ng tulong at kapasidad sa mga magsasaka. Kabilang na dito ang pamamahagi ng mga farm machinery o mga makinarya para mapadali ang paraan ng pagsasaka. Kami po ay pinalad na nabigyan ng isang malaking traktora na ito yung Kubota 9540 na siyang ginagamit namin as pang-land prep sa mga maisan. Ito po ay isang unit kasabay ng isang ploharo na siya namin ginagamit sa aming mga corn farmers. Tuloy-tuloy din ang pamamahagi ng mga subsidiya sa binhi at pataba maliban pa sa mga pagsasanay na isinasagawa upang maiangat ang kaalaman ng mga magsasaka sa makabagong paraan ng pagsasaka. Unang-una sa lahat, gusto kong pasalamat kay Lord na siya pang provider sa lahat. Kay Presidente Bongbong Marcos sa binigay niyang mga pribilehiyo na ito, lalong-lalo na sa mga magsasakang katulad ko. Isa sa ipinakikilala ngayon ng kagawaran ng pagsasaka ay ang pinakabagong pamamaraan ng pagtatanim ng palay. Ito ay ang drone direct seeding o ang paggamit ng drone sa pagpupunla. Sa ganitong pamamaraan, mapapabilis ang proseso ng pagtatanim, mababawasan din ang gastusin dahil hindi na kailangan pang kumuha ng mga tao para magtanim. Bumili tayo ng 2 drone
sa DA at ginamit na natin sa ating station, sa ating mga station. Doon sa Southern Cagayan Research Center ay tinesting na natin yung drone at seeding. Napakabilis. Napakabilis niya. Bilis lang actually in 1 hectare. Oo, kayang-kaya niyang kaya kung gano'n na ang sistema natin, mabilis na tayo magtanim. Pero dry, direct seeded rice, direct seeded. Hindi na yung transplanting. Opo. Kasi yung transplanting, labor intensive yun eh. Tama. Pero pag, pag direct seeding na through the use of drone, ay mabilis na nga, low cost pa. Pwede rin umanong gamitin ang drone sa pag-aabono at paglalagay ng mga pampuksa ng mga peste sa mga tanim. Oo, kasi next year, Sir Oliver, ang mangyayari niyan, yung ating ayuda sa direct rice seeded rice, ay libre yun, may bibigay ng gobyerno. Libre ang service. Hindi yung libre yung drone, hindi libre ang drone ibibigay sa kanila, pero serbisyo na ibibigay sa kanila, na yung kanilang sinasaka ay natamnan na dahil doon sa ibibigay nating ayuda. Okay. Through the facilities of DA. At hindi lang private sector din. Private sector. Private sector actually ang malaki yan. Kasi kung sa amin lang, dadalawa lang yung aming drone pa sa ngayon. Kulang. And we are going to buy in the future more. Pero sa ngayon kasi ay meron kasi mga private sector service provider. Ayon sa Department of Agriculture, patuloy ang pag-usbong ng teknolohiya sa pagsasaka. Hindi rin humihinto ang Department of Agriculture sa pagtulong sa mga magsasaka. Gayunman, patuloy din ang hamon na kinakaharap ng mga ito, lalo na sa pagharap ng mga hamon ng kalamidad. Sa atin naman, Sir Oliver, ang sinasabi natin sa ating mga magsaka kasi talagang sila naman talagang bayani. Because if agriculture will fail, everything else will fail. Paano ang ating pagkain? Paano ang ating manpower kung wala pong mga magsaka? So, we are going to continue at on our part ay ibibigay po namin ang lahat ng makakaya po namin na ibigay yung nararapat na ayuda para sa kanila. Nabanggit ko na from input provision to marketing aspect. Lahat ng segments ay ibibigay po natin. Basta andyan ang pondo na galing sa ating gobyerno ay bibili po natin lahat yan sa mga inputs, for mechanization, for warehousing, for equipment, for trucks, para matulungan po sila. Ang ating mga magsasaka na itinuturing nating mga bayani at siyang nagpapakain sa ating lahat ay marapat lamang na ating suportahan at pasalamatan. Tunay ngang di biro ang kanilang mga pinagdadaanan para sa kanilang pamilya at sa bayan. Ulat Bayan sa Lambak, Cagayan. Tampo ka managawa ng inyong pamahalaan. Ulat Bayan sa Lambak, Cagayan.